Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So sa video na to, gawin natin ng weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, and Rising na Taurus. If you're new, subscribe, like, and share po. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sa inyo, importante kasi to, sa end po ng video, we have a link for this. So pwede nyo mapanood. And this is for March 17 to 23. Guys, tandaan natin yung readings. They are for guidance purposes, so use your feeler wisely. Kung invite ko rin po kayo, mag-click ng join button sa baba to be a member para magkaroon kayong access sa ating extended readings. Private readings sa Spellworks, message our page, our admin will assist you po. And sa mga gusto mag-donate, pwede nyo pong gamitin yung thanks button sa baba. Nagiging cat food kasi na to. Mira. Okay, Taurus, enough. Tingnan natin ano bang kamusta ka na. So we have here the Four of Cups and Chaos and Conflict. Yung point na para kang dam na pinipilit mong kontrolin yung emotions mo. Pinipilit mong maging safe on that side. However, andoon kasi na mando ka na sa tipping point. Ando ka na sa nararamdaman mo na medyo ka na mapupuno ka na. Then, andoon na nakikita mo na nagkakaroon din ng effect sa'yo yung pag-hold mo ng emotions mo, pag-hold mo ng naramdaman mo. You're holding it back and nakikita mo yung effect na neto. Kasi, it takes a lot of effort para mag-contain ng emotions. And that emotions has a lot of pressure. And as pagkakaintindi ko na emotion is a very powerful energy na minsan hindi siya ma-contain ng physical body natin. Kaya di ba may mga tao na if sobrang down ng emotions nila, nagmamanifest yun sa pangangatawan nila, nakahalata sa mukha nila, siguro in a form of a stress, while naman yung mga tao na positive or they have this magandang disposition in terms ng emotions nila, nakikita din natin how positive things are. So, it's hard na may mga kinikip ka na mga gusto mong sabihin, gusto mong iiyak, pero siguro doon na rin yung takot na ma-judge, takot na mapagsabihan, o ma-misinterpret ng tao, andoon na you tend to keep it to yourself. Kasi nakikita mo sa iba pa paano yung mga sa paligid mo na judge, ganyan. Pero siguro doon yung point din na you need to start allowing people na nakikita mo pwede mo pagkatiwalaan to touch your heart. Hindi dahil sabihin natin minsan younger sila, or wala kayong constant communication. They are not matured enough para maintindihan kung saan ka nanggagaling. Now, your crossing kasi, we have your the King of Pentacles and to be fair. Hi, ayun. So, a lot of you guys sa House of Taurus, nagiging issue nyo ngayon, o yung concern nyo, is about finances. It's about securing yung mga pangangailangan nyo. Ito lang yung concern ko. Hindi naman ito lahat pero may mga iba kasi in the House of Taurus. May kasabihan tayo na do not bite the hand that feeds you. So, yes, sabihin na lang natin na minsan hindi natin gusto kung saan nanggagat yung tao na nagsisend ng help. Pero yung kasi yung way na universe Remember that the universe has its way to use yung mga akala natin hindi na related sa atin or less sa atin to help us along the way. Kaya meron di bang hindi ko alam kung saan yung verse na yun. Namayin nyo nga ako, nahanapin ko. Na God uses the weak to help the strong. Parang ganun yung concept. Na hindi dahil we are on top, hindi tayo pwedeng matulungan ng mga nasa baba natin. So, this is a reminder this is a reminder from the universe na let's be open. Once we have a humble heart kasi, andoon na madaling mag-influx yung blessing sa atin, madaling pumasok yung mga pangangailangan natin.
And hindi naman, alam mo yung fear natin na baka sumbatan tayo. Kailangan natin na i-adjust yun. Kasi if yun yung magiging mindset natin, then ang mangyayari, yun yung magiging reality natin. Di ba, law of attraction nga? O ano yung iniisip mo, nararamdaman mo, sinasabi mo, ginagawa mo, yun yung reality. So, you need to start altering that reality. So, it starts from here. And it's influenced by this. Ngayon yung dessert card mo kasi, we have here the Six of Pentacles and New Life. I understand that sometimes kailangan natin ng reset. Parang, alam mo yung parang tipong pag ang gulo-gulo na naman nangyayari. Parang bisa gusto na lang natin poof, it became Coco Crunch na lang. Mag-disappear. Well, initial reaction, kasi yun yung yung instinct natin as na tao, the fight or flight. Ano ba? Lalaban ba ako or lilipad na lang ako palayo? This is a moment na sinasabi ng universe, there's a lot of those na kailangan lumaban ka. You know, in that inner part of you na kailangan mong i-push, there's an inner part of you na kailangan mong ilaban. Parang yung point na ginagawa ka ng universe sa isang caterpillar, nilagay ka niya sa cocoon eh. And you need to push to become that butterfly. You need to attack yung cocoon na yun para makalabas ka. So that you could have that new life. Kasi, di ba, struggles help us to be stronger. Kaya di ba, pa nakita kayo ng paano ba din nakukuha yung mga kakanggatan na lang? How do you get yung pinaka-pure yung coconut oil? Di ba, kailangan ng pressure? Kailangan na pipiga? Kailangan talaga naiipit? Kasi this is the only way para ma-extract yung pinaka-essence natin. So, in that fight or flight situation, may wisdom na binibigay sa universe that you need to also fight for it. That you need to also take yung para sa'yo. Remember, you are Taurus, the house of money and resources. Yung foundation mo kasi we have here the Queen of Cups and here and now. Yeah, okay. I understand na gusto ko marami sa inyo. Gusto nyo maging blessing para sa ibang tao. Gusto nyo na maging kayo para sa ibang tao, kayo yung magiging giver. You find, kasi dami sa inyo, nakakahanap kayo ng happiness, ng fulfillment, ng joy, ayan, contentment, kapag kayo yung giver. Pero, nandun tayo na, sabi nga ni Apostle Paul, yung isang unwritten, sinabi ni Jesus na it's better to give than to receive. Or sa ibang translation, it's more blessed to give than to receive. Totoo tayo doon. However, andun din kasi na sinasabi din, balik din tayo sa isang verse, si Galatians chapter 6 verse 2, sabi doon ni Apostle Paul, care each other's burden. So, andun yung point na binitbit mo na yung sila, now give them the chance na bitbiting ka naman nila. Huwag tayo maging selfish na masuklian man nila yung mga ginawa mo para sa kanila, na masuklian naman nila or magkaroon naman sila ng chance na sila naman yung maging blessing para sa'yo. Sorry, excuse me. Sama lang yung pangaramdam. Kaya medyo late yung mga uploads. So, kailangan maging give and take din tayo. There are people that the universe wants to send sa life mo para sila naman yung maging daan para makita na maging blessing naman sa buhay mo gamit sila ng universe para sa'yo. Now in the past, we have here the Six of Cups and community. Well, andun kasi you tried na mag-build din ng community na kung saan it's kumbaga, for you, it's an ideal one. Para sa'yo, sa mata mo, it's a perfect one. So, the universe is actually saying na, you tried it Pero, sometimes, there's always a timing for it. Madalas, kailangan hintayin natin kung kailan. And, andun din maging open tayo sa restructuring ng universe. Hindi dahil iniba ng universe yung hangin, kailangan na natin lumayo doon. Maganda naman yung purpose mo, maganda naman yung target mo, is just that, mas maganda ang plan ng universe. Mas maganda yung target niya. So, this is a time na kailangan open ka din sa bagong nilalatag ng universe para sa'yo. Sa mga bagong
process. Again, detours, it's available anytime. Pag nakita ng universe na kailangan na medyo mag-turn right or left tayo, or mag-stop muna tayo temporarily, or mag-backtrack tayo, it's the universe doing that para sa'yo. And remember, it will be a blessing in disguise. Pwedeng, as of now, hindi mo siya gets, but sabi nga di ba ni Kuya, sa takdang panahon, maintindihan natin ito. The future na ikaw, we have here is the Ace of Pentacles and clean it up. Okay. Sabi nga, di ba, choose your battles wisely. Totoo yun. Especially in our the flight and fight response, laban or takbo. May mga ilalaban talaga tayo na dapat natin ilaban. May mga bagay na kailangan natin munang, or battles na kailangan natin iset aside. Kasi hindi pa timing para ipanalo yun. Hindi pa, or iba yung pamamaraan ng universe para maging maipanalo mo yung mga laban na yun. Keep in mind na there are battles na hindi kailangang hindi na ipapanalo dahil sa sigawan or direct attack. Sometimes, there are battles being won because of kindness, because of understanding, sometimes because of silence and love. So, ito yung time na sinasabi ng universe, ask for wisdom. Ano ba yung, hindi lahat kasi ipa-fight mo, at hindi lahat kailangan mag-flight ka. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, remember, meron po, in-invite ko po kayo na you can click on po yung join button sa baba para magkaroon po kayong access sa ating extended readings kung saan mas malalim na po yung messages ng cards. But for now, tuloy natin yung readings mo. For your physical environment, meron tayong the Fool and time to go. No, ang dami sa inyo, it is within either a situation kasi, a connection, or andoon na residence, place. Alam mo na deep inside na it's time to let go of those things. It's time na umalis. Pwede it's a change of residence na, or andoon na individual sa kailangan mo mag-depart from them. Or andoon na it could be also tawag dito, or situations sa kailangan mo lumayo. It is time that you find a way. Kumbaga, you need to decide. Kasi, ang isa sa mga naging fear nyo kasi, with the card of the Fool, kailangan mag-start over again, baka mamaya mali na naman yung decision. Yun yung isang mindset na kailangan mong bigyan ng tamang attention or i-correct mo sa end mo. Hindi dahil na ito yung pinapagawa ng universe or the situation, pinupush ka na dito ka pumunta, kailangan ganun ang mindset natin. This is a moment, yes, we need to also have a balance of pagiging optimistic. Magkakaroon tayo ng positive focus or positive mindset na, okay, kailangan ko din maging i-open yung sarili ko sa mga ganitong bagay. Kasi, menos na doon tayo nag-focus lang sa negative, yun yung mag-manifest eh. Excuse me again. Hindi dahil, ano yun, parang hindi ko sinasabi ng cards na huwag natin tignan yung negative side. Part yun, titignan natin. Pero huwag mong hayaan na yun yung maging focus mo. Huwag mong hayaan na kainin ka nung negativity na yon or yung dark side na yon. Remember, we look at negativity or the dark side as a place to improve yourself. Ibig sabihin, opportunity yun to expand, to grow, and to mature. Okay, so yung emotion environment mo is 10 of Swords tsaka Mending. So, madami pa dito kasi na a lot of you guys here, may mga bagay na kailangan pa kayong i-heal years ago pa na hanggang ngayon nag-hunt pa rin sa inyo. Mga negative stuff na pwedeng experience or reaction ng tao sa mga sinabi or ginawa nyo that you need to also heal yourself from. Andoon na may mga moments na to siguro take this time, sasabi ng card to backtrack eh. Ano yung mga kailangan mong harapin? Ano yung mga kailangan mong bagay na kailangan mong patawan sa sarili mo? Ano yung mga naging mali mo na sinabi or actions na kailangan i-acknowledge mo sa sarili mo din? Because the Ten of Swords is saying, di ba, unless na
alam sa Ignacio may sugat tayo or may sakit tayo at we need help, we need healing, saka lang dumarating yun eh. Kaya nga may kasabihan na kaya magdala ng kabayo sa tubigan, pero hindi mo siya mapipilit uminom. At the end of the day, sinasabi ng card sa'yo, it will be your decision, Taurus. Gusto mo ba ma-heal? Are you going to fight for that healing? Or you're going to fly away? Or you have the flight away from the healing? Kasi may gustong i-break yung universe eh. Which is isa din yun sa mga gusto mong mangyari. Something to break in your life. Or the breakthrough. Which is dito na papasok tayo sa Emperor and Happy Your Hopes and Fears. Isa sa mga host mo kasi is you break away from a cycle na napansin mo nangyayari in terms of connection and finances. Andoon na parang bilang okay na sana yung finance bilang babagsak. Parang bakit? Andun yung question mo na dapat hindi na cycle to eh. Andoon na may ibang mindset na may iba nagkakaroon kayo ng mindset na ang hirap maging masaya kasi lagi may kapalit. Actually, no. Hindi siya ganon. That's one thing na kailangan mo din i-correct in your end that hindi lahat na kapag merong good things that will happen, dapat may mangyayaring bad. Remember, in the law of attraction, if yun na magiging focus mo, kung yun na paniniwalaan mo, guess what? Yun yung magiging mangyayari, yun din yung magiging ibibigay sa'yo ng universe. So, you're hoping na magkaroon ka ng breakthrough against doon sa mga bagay na yon, na makalabas ka doon sa pattern na yon. And this is what the universe is trying na gawin sa'yo. Kailangan mo lang sabihin sa universe, okay, universe, andito ako. Tulungan mo ako na sumunod. Bigyan mo ako ng lakas para sundin yung mga sinasabi mo. Because your possible future, we have here is the Knight of Pentacles and a change in the wind. There will be some na medyo hindi pa rin, hindi, tatry ko pa rin. Baka mamaya gumana. Unfortunately, I'm sorry, pero hindi pa rin gagana to. Andoon na, for you to, hindi yung process mo ang masusunod ngayon. It is the way of the universe. Sabi nga, parang kanta ay my way, ang sinasabi ng universe. It's either you ride the wave of the universe or you get crushed by the wave. Now, may mga magde-decide din na to try and andoon na magte-take ng leap of faith para sundan yung sinasabi ng universe. And good things will happen. Ano ba itong mga good things na to? And in what aspect of your life ba siya mangyayari? Check natin siya sa yung extended reading. So, we have the cards para sa extended reading mo. Para ma-access mo yon, i-click mo yung join button sa baba so I can give you the possible predictive readings na to. Because remember, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share. And for private readings, spell words, messages on our page, an admin will help. And donations can be used or be sent using the thanks button sa baba. Taurus, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna, blessed be. And I hope magkita tayo sa extended reading. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City with Mira E. Have a great day. I'll see you soon po.